Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapalan ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo din. Mga kapatid, sa bawat pagdiriwang ng banal na misa, tayo inaanayahan ng Panginoon na makisalo sa kanyang banal na hapag. At ang pagsasaluhan natin ay mismo ang kanyang sarili na patuloy na binibigay at hindi ko namang ang kaya nating maibahagi. Sa pasimula po ng ating pagdiriwang na banal na misa, upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kahitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kahitaasan, kaloob sa lupa, kapayapaan, pinupuri ka, ipinagdarama, sinasamba ka namin sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, harinan namin, amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, Amen, Amen.
Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Jesucristo, ang huling hapon ay inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagkapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, isinasalaysay na dinalhan ni Melkisedek na saserdote ng kataas-taasang Diyos ng tinapay at alak si Abram. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, dinalhan ni Melkisedek, hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos, si Abram ng tinapay at alak, at pinagpala ng ganito: Pagpalain ka nawa, Abram, ng Diyos na kataas-taasan, lalumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abram kay Melkisedek ang ikapu ng lahat ng kanyang nasamsam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo, Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Sinabi ng Poon sa hari ko't Panginoon, Maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Magmula sa dakong Siyon, ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop, at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Panginoon ay may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melkisedek, gagawin kang saserdote na hindi na wawakasan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Sa ikalawang pagbasa, ibinibigay ni Apostol San Pablo ang pinakamatandang salaysay ng pagdiriwang ng banal na hapunan ayon sa kanyang tinanggap mula sa Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya ipinagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita,
sa pagsasalaysay sa himala ng pagpapakain ng higit 5,000 tao, ipinamalas ni Jesus ang gagawin niyang pagkuha, pagbasbas, paghahati, at pagbibigay ng tinapay sa mga alagad sa huling hapunan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang dumidilim na nilapitan siya ng 12 at sinabi sa kaniya, "Paalisin na po ninyo ang mga tao na makaparoon sila sa mga nayon, sa kabukiran sa paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa isang ilang na lugar po tayo." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbibigay ng pagkain sa kanila." Sumagot sila, "Wala po tayo kundi 5 tinapay at 2 isda, kaya kailangan bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito." May 5,000 lalaki ang naroon. Ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Paupuin ninyo sila ng pulutong na tigli 50. Ganyan niya ang ginawa nila, pinaupo ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ng lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at nakapuno sila ng 12 bakol. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bukod po sa tsismisan, ano pang gustong-gusto nating gawing mga Pilipino? Bukod sa tsismisan, ano pa yung gustong-gusto at mahilig nating gawing mga Pilipino? Ano po? Kumain. Kumain. Kaya nga sa mga iba't ibang lugar, nagsusulputan diyan yung mayroong mga nagtitinda. Mula fishball, coated eggs. Alam niyo ba kung ano coated eggs? Kwek-kwek. Pagka-ordinaryo ka, kwek-kwek. Pag social ka, pabili nga ng coated eggs, yung kulay orange. Mula sa mga karinderya, hanggang sa mga fast food, at mga mamahaling mga kainan tulad ng mga buffet. Pero matanong ko lamang po, masaya ho bang kumain na nag-iisa?
Masaya ho bang kumain na nag-iisa? Hindi, di ba? Mas masaya na kumain kapag meron tayong kasama. Maring pamilya, kaibigan, kabarkada. Mas masaya may kasama dahil may kakwentuhan habang kumakain. Nga lang, wag yung habang may nakasubo ay daldal ng daldal. Mas masayang kumain kapag merong kakulitan. Pero alam niyo kung ano mas masarap pagka kumakain? Alam niyo po kung ano? Paglibre. Paglibre yung kakainin mo, napakasarap. Kasi alam mo, hindi masasaktan ng iyong bulsa. Kainan. Sa ating mga Pilipino, pag sinabi nating kainan, meron tayong isang term na madalas na ginagamit. At ano po iyon? Yung salitang salo-salo. Kaya di ba pag merong handaan, pag naganyaya tayo, uy, pumunta ka naman sa amin, merong bunting salo-salo sa aming bahay. Pag sinabi nating salo-salo, may kasama, may pagbabahaginan, meron tayong kasalo. Di ba minsan nga kapag tayo naanaya sa isang salo-salo, anong ginagawa natin mga Pilipino? May mga pagkakataon na tayo rin ay nagdadala ng ambag. Maring kakanin, maring inumin, o kung ano man yung pwede nating dalhin. Bagamat hindi tayo sinabihan, pero siguro nasa isip na natin na salo-salo yung ating pupuntahan, pwede rin siguro tayo mag-ambag ng kahit anumang madadala natin. Mga kapatid, noong nakaraang linggo, pinagdiwang natin ang pinakasentro ng ating pananampalataya bilang Kristiyanong Katoliko. At ito yung kapistahan ng isang Diyos na tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. Kung isang linggo, pinakasentro ng ating pananampalataya ang pinagdiriwang. Ngayong linggo, ang pinagdiriwang naman natin ay ang pinakapuso ng ating pananampalataya. At yan ang kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon na patuloy nating tinatanggap sa bawat pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Sa banal na misa, mga kapatid, hindi lang natin tinatanggap ang ating Panginoon. Bagkus sa bawat pagdiriwang ng banal na misa, nagaganap ang isang pagbabahaginan, kaya tinatawag natin itong salo-salo. Tayo nagsasalo-salo sa hapag ng Panginoon sapagkat sa bawat pagdiriwang ng banal na misa, kasalo natin ang Diyos. At ano ibinabahagi niya? Sa unang bahagi, ang salitang ating pinakinggan at pinagdinilayan. At sa pangalawang bahagi, ay mismong ang pagkain nagbibigay buhay, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Salo-salo. Kaya nga napakahirap isipin, mga kapatid, na kapag tayo tumatanggap ng komunyon, ano ang laman ng ating puso? Galit, inggit, kawalang pagkapatawad. Yan ba isasalo mo? Yan ba ibabahagi natin sa ating Panginoon? At lalo tigit, ibabahagi ba natin yan sa ating kapwa-tao? Ang mga pagbasa natin ngayong kapisang ito ay malinaw na nagpapaalala sa atin tungkol sa aspetong ito ng salo-salo, yung pagbabahaginan. Sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng Henesis, ay ating natunghayan si Moises na pumunta sa Salem, kung saan si Melchizedek ang hari at kinikilalang pari ng Diyos. Saan galing si Abraham? Sa pakikipagdigmaan, sapagkat ang kanyang pamangkin na si Lot ay kinidnap. At matapos po ito, siya'y umuwi at siya'y napadpad sa Salem at doon ay sinalubong siya ni Melchizedek ng pari ng Panginoon. At anong ginawa ni Melchizedek? Ibinahagi niya, nagbigay siya kay Abraham. Dahil alam niyang pagod ito ng tinapay at alak. Si Melchizedek, yung pari ng Panginoon, ay para sa ating mga Christianity, siya figure ng Panginoong Jesucristo na sa pari at mga pari ng banal ng bagong tipan. Si Melchizedek bilang pari ay
nagbabahagi. Pero hindi lang niya binabahaginan ang kapwa niya pagano. Nang tingin sa kanila ng mga Hudyo, maging ang mga Hudyo ay binabahaginan niya ng material na biyaya na tinanggap sa kanya na tinanggap niya mula sa ating Panginoon. Samantala po sa ating kalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, sabi nga kanina, ito yung pinakamatandang tala tungkol sa naganap na huling hapunan. Yung pananalita ng Panginoon na itong aking katawan, itong aking dugo. Ngayon, bakit ito pinaalala ni San Pablo sa mga taga-Korinto? Sa simpleng kadahilan ng nais imulat ni San Pablo ang mga Kristiyano noon na matutong magbahagi, magbigay. Ano ba nangyayari doon? Nung panahon ngayon, kapag sila'y nagtitipon para sa misa, ang tawag po nila doon ay breaking of bread. Mari sa isang bahay o sa isang liblib. May mga nagdadala ng pagkain para kanilang pagsaluhan. Pero napansin ni San Pablo, yung mga may dala ng pagkain, pinipili yung kanilang binibigyan. Yung iba, hindi din nagbibigay. Kaya yun ang paalala sa kanila ni San Pablo. Si Jesus na nagbigay at magbahagi kanyang sarili ay dapat natularan nila. Na dapat natularan ng bawat isa sa atin. Kaya sa Ebanghelyo, pamilyar pa tayo dito tungkol sa pagpapakain sa napakaraming tao. 5 tinapay, 2 isda, maring maliit, pero napakalaki nito para sa Panginoon. Kasing laki ng puso na nagbigay nito. At dahil sa 5 tinapay, 2 isdang ito, napakain ni Jesus ang napakaraming tao. Kabanal-banal ng katawan at dugo ng Panginoon, ating pagsasaluhan. Tinawag natin ang misa, ang hapag ng Panginoon bilang hapag ng salo-salo. Dahil ito'y salo-salo, nangahulugan, pagbabahaginan. Pagbabahaginan. At si Jesus ay parating patuloy na nagbabahagi ng kanyang sarili. Sa kanyang salita, sa kanyang katawan at dugo, patuloy itong ibinabahagi sa atin. Kaya nga salo-salo, nagsasalo tayo sa hapag ng Panginoon. Pero hindi lamang si Jesus ang nagbabahagi, kundi ang bawat isa rin sa atin. Ngayon, isipin natin anong maaari nating ibahagi sa bawat pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Ano ba yung pwede nating pagsaluhan? Ano ba yung pwede nating ibahagi rin sa simbahan? Siguro, isa ng makikita natin dito ay ang ating mga kakayanan. Kaya nga meron tayong iba't ibang mga ministeryo ng simbahan sapagkat ang mga taong ito na napapabili sa iba't ibang mga pamamaraan ng paglilingkod ay handang magbahagi ng kanilang sarili, ng kanilang kakayanan. Mismo pagpunta niyo lang po dito, hindi pagbabahagi na rin yung sarili ng inyong oras. Isang oras kayo siguro maghahanda sa bahay, maglalakad, mamamasahe pagdating dito. Isang oras sa pagbabahagi na inyong sarili sa ating Panginoon. Yung mga donasyon niyo po na inuhulog sa ating koleksyon, yan ay isang pamamaraan ng pagbabahagi. Maliit man ito o malaki, pero pag pinagsama-sama, maliit pa rin. Hindi ho. Pag pinagsama-sama, hindi magagamit ng simbahan ng ating parokya sa pangkalahatan para sa bawat isa sa atin. Iti binibigay ninyo, ibinabahagi ninyo, batay sa kung ano yung bukal sa inyong loob, at marahil sa tinanggap ninyong biyaya mula sa ating Panginoon. Salo-salo, pinagsasaluhan natin ang mga biyayang kaloob sa atin ng Diyos at mismong ang ating Panginoon na pinakamagandang biyaya sa atin ng Diyos. Kaya nga, kapag tayo ay nakikibahagi sa banal na misa, huwag nating isipin, ano bang pwede nating ibahagi?
Kapos din ako. Yan yung sinasabi sa atin ng simbahan na walang taong sobrang yaman na hindi siya mangangailangan ng tulong sa kapwa. At wala ring sobrang hirap na tao na hindi niya kayang magbigay sa mga nangangailangan. Minsan nga yung mga, sabi natin yung mga ordinary, mga simpleng tao, yun talaga yung bukal ng loob sa mga pagbabahagi. Dahil alam nila, anumang maibahagi nila, pinababanal ng Panginoon, pinagsasaluhan ng bawat isa sa atin. Kapag sinabi ho namin katawan ni Kristo, ang tugon natin ay Amen. Ito'y pagkapahig na naniniwala tayo nang tinatanggap natin mismo yung ating Panginoon. Pero hindi doon nagtatapos. Bakit? Dahil ito'y paniniwala rin na tayo ang bumubuo sa katawang mistiko ng ating Panginoon. At tinatanggap natin sa komunyon si Jesus, ang kanyang katawan at dugo. Pero ang paalala rin sa atin, bilang bahagi ng turo ng simbahan, ang katawang mistiko ng Panginoon simbahan, tayo yun. Tayo rin ang katawan ng ating Panginoon. Tinanggap natin si Jesus bilang pagkain kapag sasaluhan, tumanggap tayo ng biyaya. At itong biyayang ito, na pinagsaluhan natin, ibahagi rin natin sa ating kapwa-tao, sa kapwa ko mahal ko, sa kapwa ko kaaway ko. Magandang pakinggan. Kapwa ko mahal ko, kapwa ko kaaway ko. Kasi sila kapwa rin natin. Bahagi rin sila ng katawang mistiko ng ating Panginoon. Tayo ay nasa salo-salo sa hapag ng Panginoon. Pinagsasaluhan natin ang biyayang ng katauhan ni Jesus, ang biyaya na kaloob sa atin ng Diyos, upang ang pinagsaluhan natin, itong pinagsaluhan natin, ay maibahagi rin natin sa iba, magamit din natin sa kapakanan at kabutihan ng ibang tao. Masayang magsalo-salo kapag may kasama. Masayang magsalo-salo kung ang pinagsaluhan natin ay kaya rin nating ibahagi sa ating kapwa. Amen. Sama-sama nating pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos sa totoo, buhat sa Diyos sa totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaysa ng Ama sapagkat Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao, dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariam Virgen naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa katlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan, lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siya muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak,
Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Panginoong Hesus upang makaisa niya tayo sa pagiging bukas sa pangailangang kagutuman ng kapwa. Ating isamo, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa simbahang nagugutom sa tunay na diwa ng pamayanan, upang ang lahat ay tumulong na makapagtatag ng isang sambayanang nagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga sambayanang Kristiyano, lalo na ang mga kabataan na nagugutom sa pagkakaisa, sa pananampalataya sa paghasalo sa isang hapag, upang ang panalangin at pagsisikap para sa pagkakasundo ay magbunga ng pagkakaisa sa isang katawan ni Kristo. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa maraming tao na nagugutom sa paggalang sa kanilang karapatan, upang makamit nila ang makatarungang bahagi ng yaman ng daigdig, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga nagugutom sa kalayaan at kapayapaan, upang makamit nila ang kanilang minimithi, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga yumao, nating kapatid na tumanggap kay Jesus, ang tinapay ng buhay upang makamit nila ang buhay na walang hanggan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang pasasalamat at intensyon ng ating mga tagapagtangkilik sa karangalan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, Andra Reyes, Karen M. Puerto, Norma Halili, Esther Reyes, Telma Gaspar, Itang Sarmiento, Lorenza Fajardo, Agweda Lumagbas, Nita Santiago, Rafaela Tamaliuan, Fortunata Halili, Opahati, Eya Castillo, Josefina Mariano, Agnes Fajardo, Ben Catali, Rosie Carpio, Victoria Alincastre, Mila Reynosa at Rosalie Mateo. Para sa pasasalamat ni Junior at Lalaine Robles at pamilya, Dayanara at EJ Bantigue, Romy at Fita Niño Nuevo at pamilya, Marlon at Cecil Aguilar, gayon din ang mga kasapi ng paska ng parokya at gayon din ang sektor ng mga driver ng ating parokya. Para sa natatayang kahilingan ni na Josephine Bardos, Barry Antonio, Melanie Tolentino, Joey Garcia, Romualdo Mangahas, Joshua Mangahas at Jobel Constantino. Para sa nagdiriwan ng kanyang kaarawan, Chelo Lau. Para sa ligtas sa paglalakbay ni na Arnold Tolentino, Armand Fernando at Rona May Marie Galang. Para sa maagang paggaling ni Oscar Sandueta Ramos, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Orlando Regalado Enrique, Emmanuel, Juno, Joper Enrique, Mercy, Jose, Jace, Pacifico, Clara, Lobino, Mario, at Irene. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Panginoong Hesus, dinggin ang aming panalangin. Tulungan kaming magbahagi sa aming kapwa na maibsan ang kanilang kagutuman. Hinihiling namin ito sa Ama sa iyong pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob ng pagkakaisa at kapayapaan na ipinahiwatig ng mga alay namin sa pagkain ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Siyang talagang dakil at lagi mong kinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa uling hapunay, paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namin pagsaluhan. Ang laman niya inihahain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kahitaasan, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kahitaasan, Hosana, Hosana sa kahitaasan, sa kahitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bagot pala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, hanamoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Makipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin man nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, Panginoon Kristo, iniling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na dinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawan at dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magli po, maraming salamat po. Palakpakan po natin ng bawat isa. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa. Humayo tayo ng pinagsaluhan natin ay bahagi natin sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.